Ito, bago tayo magtapos, ito yung maganda. Ito yung maganda, yung sa Snow White. Galit na galit siya. Kasi si Inday Sara, nag-costume party. Oo, pero gusto ko lang sabihin Hindi, sige. Pakinggan muna natin to bago tayo magtapos para maganda naman yung ano natin, yung ending ng ating palatuntunan. Good morning. Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does Sino yung tumutok sa bagyo, sino yung hindi? Okay. the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert. Book launching tsaka concert habang bumabagyo Book launching and concert habang bumabagyo. Ito po yung kasagsagan po ng pagbabaha sa Cebu. Kung saan 260 po yung namatay. Oo, ang ginagawa po ng First Lady ay may book launching. Tangina dyan. Tsaka may pa-concert. Saan ka naman? Ano pong masasabi nyo dyan? Sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin, ano ba nilalaman ng libro na to? Okay nang ina niyan. Yung mukha ni Lisa Marcos. Tangina, yung mukha niya. Ano nilalaman? Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Okay, sige, sabihin na natin na book launching yan. May bagyo nga. Hindi ba pwedeng i-move yan? Bukas na lang, sa isang araw, sa isang linggo na lang. Hindi ba pwedeng ganun? Kasi book launching, sige, pagkilala sa angking talino ng mga First Lady. Ano ba angking talino ni Lisa? Ito nga lang ang pinaka-iskandalosa na First Lady ng Pilipinas Hindi ba? Pinaka-iskandalosa. O saan ka naman makakita na meron kang staff, kasama mo sa entourage, adik. Tapos, pagdating nyo sa abroad, nag-party-party kayo. Ito, aligasyon to, hindi to kumpirmado. Pero, aligasyon to. Nag-party-party daw, tapos namatay yung asawa, overdose. Tapos, umamin yung asawa nung namatay na empleyado ng First Lady na gumagamit sila. Mantakin mo, kasama mo, pinamasahihan mo gamit ang pera ng taong bayan, pumunta kayo sa ibang bansa. Tapos, namatay yung asawa dahil bumatak sila. Ito ba yung sinasabi mo mga gandang ginawa ng mga First Lady? Tangina, hindi Madam, hindi Pangit Oo pangit talaga yung image. Pangit na siya, pangit pa yung image Tapos nag-book launching pa, saan ka naman? Ano matututunan mo sa libro ng buhay niya? Ano magagawa niya? Walang iya naman So ibig sabihin, ito yung isa sa pinakamalaking bagyo na tumama sa atin sa Pilipinas. Ito yung pinakamaraming kinitil ang buhay. Ito yung bagyo na maididikit mo sa administrasyon. Kasi lahat ng, halimbawa, sa administrasyon ni Pinoy, nakadikit dyan yung Yolanda. Sa administrasyon ni Gloria, basta mayroong administrasyon na nakadikit sa kanila yung pinakamalupit na dilubyo, bagyo na tumama. Alam mo kay Pangulong Duterte, ang maididikit mo sa kanya, hindi nga to natural calamity. Itong nakadikit, wala kasing namatay na ganyang karami nung panahon ni Pangulong Duterte. Gawa ng maayos nilang minamanage at piniforecast yung mga bagyong darating. Alam nila, ayaw nilang matulad sa Yolanda, kaya naging proactive ang gobyerno ni Pangulong Duterte sa tuwing may darating na bagyo. Sobra-sobra yung kanilang paghahanda. Malakas, mahina, sobra-sobra yung paghahanda. Kasi nga, ayaw nila na may nagbubuwis ng buhay. Ang may didikit mo kay Pangulong Duterte, yung pandemic na napakaganda naman ng kanyang performance. Wala kang may didikit kay Pangulong Duterte na bagyo na maraming namatay katulad dito, 260. Tapos habang nangyayari ito na nga yung bagyo na maididikit mo sa administrasyon. Hindi naman negatibo yun Kaya lang kasi nangyari ito sa administrasyon, kaya may didikit mo. Tapos, ang maaalala ng tao habang bumabagyo, habang kinukuha ng corruption ng flood control project, yung kanilang mga tahanan, yung mga baha, nilalamon yung mga buhay, nilalamon yung mga ari-arian. Putang ina, nagbo-book launching kayo. Yun yung punto dun, ma'am. Nagbo-book launch. So, mas importante pa yung book launching niya. Yung pag-aangat sa mga mabubuting nagawa ng mga First Lady, mas mainam pang tugunan yan kaysa doon sa mga nasalanta ng bagyo. Mali naman yan, ma'am. Mali na, pinagtatanggol nyo pa Diyos ko naman. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi daw party pansarili. Anong tawag sa concert? Anong tawag doon sa book launching na yung mukha mo yun nandoon? Hindi ba pansarili yun? Ano sinasabi mo hindi pansarili? Pansarili yan, ma'am. Wala nang maisip talaga si Lisa Marcos kundi puro kasosyalan. Kundi yung iangat yung mga sarili nila, kaya nila ginawa ito. Putang ina, kung sana inimbitan nila lahat ng Pilipino diyan kung talaga
Kung talagang gusto nilang gusto nilang ano yun, sabi niya yung ipakita, i-highlight yung mga nagawa ng mga person. Kung talagang ganyan ang reason ng book launching na yan, bakit wala kami? Paano, ba't hindi namin alam yan? Ba't hindi namin nababasa yung libro na yan? Sana binigyan nyo lahat, buong Pilipino, ng libro na yan para malaman natin kung ano yung mga nagawa ng mga nakaraang First Lady. Hindi kayo lang nagbigayan eh. Kayo lang nagbigayan kung sino lang nandoon sa party, yun lang ang nabigyan, tapos gusto nyo sabihin na para malaman ng Pilipino ang mga nagawa ng mga First Lady. Gago, wala nga kaming kopya. Malalaman ba ng taong bayan yan kung hindi nyo naman ipinakita? Kayo lang naman yung nagpuntahan niya, kumain kayo ng masarap, mga nakadisente kayo, painom-inom kayo ng alak. Di ba? Tangina, nakakadiri kayo habang yung mga kababayan natin nalulunod kayo pa-party-party, tapos ito matindi, may concert pa. Hindi ba pang personal yan? Kasama ba sa trabaho ng First Lady magpa-concert? Inan nyo, mali na nga yung ginagawa nyo, hindi niya justify nyo pa. Kaya nga sabi ko ito si Claire Castro, ano talaga to? Aso. Okay na aso talaga kung sino yung amo, yun lang yung kabate. Pero susunod, kung sino na naman magpapakain nito, yun na naman, kahit anong kulay niyan. Dilawan yung susunod na magpakain dito, dilawan to, parang hunyango to eh. Pag nagpakain dito si Satanas din to. Ganyan tong tao na to. Tangina, sabi ko, kung ako asawa nito, puta, hiwalayan ko to eh. Walang delikadesa tong tao na to. Sinong sisisihin na naman niya? Nakita mo ang tanong, sa kabila po ng kasagsagan ng bagyo, nagpapaparty po kayo. Di ba? Ano sagot? Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi. Ano masama doon kung mag-swimming? Wala naman bagyo. Halimbawa, nag-swimming kayo, tapos wala naman binabaha, hindi naman bumabaha, hindi naman namamatay yung mga tao. Wala problema doon. Ang argumento nga dito, habang bumabagyo, habang kumikitil ng buhay yung pagnanakaw ng mga congressman sa flood control, kayo nagpapaparty. That's insensitivity. Hindi ba? Halimbawa, namatayan ka. Namatayan kayo. Magpapaparty pa kayo? Namatayan na nga kayo? Siyempre hindi na. I-move na natin. Okay, next year na tayo magpaparty. Kasi ang pangit naman, namatay si tatay tapos magpapaparty tayo. Di ba, namatay si tatay tapos birthday party mo, magbibidyoke tayo. Ikakamatay lang ng mga magulang natin sa bagyo. Pangit naman nun, di ba? Di ba ganun ng ito, kasalukuyang binabagyo tapos kayo tawanan ng tawanan doon. Pirmahan mo yung libro ko, huking ina nyo. Di ba kayo mga bobo? Po ito pag susuot ng mga costume katulad ng Snow White para ba't nagagalit ka kay Inday na nagsuot siya ng Snow White? Unang-una, si Inday Sara nagsuot ng Snow White sa isang Halloween party habang walang bagyong nagaganap. Ang mahirap kung si Inday Sara umattend ng isang Halloween party, nagsuot siya ng costume, nagsasayaw-sayaw siya ng ganun, tapos bumabagyo. Yun ang masama. Pero kung nagsuot ka ng costume sa isang costume party, pero wala naman nangyayari sa bayang Pilipinas, hindi naman tayo ginigera ng mga panahon na yan. Hindi naman tayo nililindol, hindi naman tayo dinidilubyo, walang nangyayari nung araw na yan. Lahat, buong Pilipinas, nag-Halloween party. Kung alam ko nga lang, baka pati kayo nag-Halloween party dyan sa Malacanang eh. Kaya lang si Lisa, hindi na siya magko-costume kasi yung mukha niya, nakakatakot na. Tapos si Marcos, ganun din. Yung mukha niya, nanggigitata na. So, hindi na siya magtataong grasa costume kasi mukha na siyang taong grasa. So, ba't ba naiinggit kayo na si Inday Sara dapat nagsuot siya ng mali ba? Mali. Kasi dapat pag costume party, Halloween, dapat nakakatakot. Si Inday Sara, tsakin na ang ganda-ganda, kamukha niya talaga si Snow White. Bakit, ano kasing masama nun, Claire Castro, kung kamukha ni Inday Sara si Snow White, tapos si Lisa kamukha ni Evil Stepsister? Putangin na nyo kasi magpaparlor kayo. Sabi ko nga sa inyo, sa dami ng mga beauty products ngayon, pangit ka pa din. Hindi na kasalanan ng Diyos yan, kasalanan nyo na yan. Ay, yaman nyo na, tas mukha pa rin kayong mga betlog na tuyo. Hindi ba? So, ano na naman to, Claire? Bakit pinasok mo na naman si Inday Sara dito? Madam, hindi po binabagyo ang Pilipinas nung nag-costume si Inday Sara. Okay? At saka, sila lang sa bahay yata nila, sa opisina, kung saan man. Hindi yan isang malaking gathering na gumastos ng pera ng taong bayan, pukin ang ina mo ka. Yang putang inang book launching nyo, pera ng taong bayan yan. Yang putang inang mga concert ninyo, pera ng taong bayan yan. Habang binabagyo ang mga Pilipino, puking ina nyo, gumagastos kayo ng pera ng taong bayan. Yun ang mali. Tang ina ka, mali. Utak mo, puros Inday Sara. Pro Duterte ka naman dati. Tang ina ka, mukha kang pera. Party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po, kilala sa kapwa Pilipino, hindi nga kayo nagbigay ng kopya niyan sa mga Pilipino. Hindi ka ba naman ulul? Kung paano makikilala yan kung hindi naman ninyo dinistribute yung libro na yan? Style nyo bulok. Fundraising yan. at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon
sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya Gago tumutugon, ninakawan nyo nga yung taong bayan eh. Kaya nga marami namatay sa baha sa Cebu. Dahil sa pagnanakaw yung mga nasa gobyerno eh. Anong tulong? Tulong ba 5,000? Tanginang yan, 1.5 billion ang flood control project araw-araw, tas ang tulong nyo sa tao 5,000, 15,000 sa mga nawasak yung bahay. Anong klase tulong yan? Hindi tulong yan. Abuloy, limos. Inan nyo, wala kayong alam. pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Pag-angat sa angking talino, gago. Habang inaangat mo yung angking talino, nilulunod yung kabilang barangay mo. Pwede yan i-reschedule. Ma'am, pwede i-reschedule. Kaya lang, nahihiya kayong mag-reschedule kasi marami sa mga umattend dyan, nag-cancel ng kanilang mga lakad para dyan sa event na yan. Nahihiya kayong i-cancel. O, di ba? O, mas nahiya kayo doon sa mga umattend dyan na i-cancel kaysa mahiya sa mga taga Cebu na binabaha. Kapal ng mukha nyo. As pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kesa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, Babakasyon tsaka sa swimming sa resort. Bakit? Nung may bagyo sa Cebu, nung binabaha yung mga taga Cebu, magbigay ka kung sino ang nag-swimming sa resort. Gago. Wala. Habang binabagyo ang Cebu, meron nagpaparty sa Malacanang. That's a fact. So fake news ka na naman, Claire Castro. Dahil habang binabagyo ang Cebu, walang nag-swimming sa resort. May bagyo nga, mag-swimming ka pa. Utang ina ka talaga, Claire Castro. Fake news queen ka talaga. Kahit kailan. follow-up question lang po. How do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf, insensitive, and that the Tone deaf and insensitive. That's the proper word. Kahit na ano pang paikot-paikot mo, Claire Castro, nagpaparty kayo habang nalulunod yung mga tiga Cebu. You cannot change that fact. Hindi mo na mababago yun. So kahit na gaano ka kagaling magsinungaling, hindi mo maaalis sa isip ng taong bayan na ang sasarap ng kinakain nyo, nagpaparty kayo, nagtatawanan kayo, baka mga lasing na lasing pa kayo. Baka hindi nga alam, baka kung ano-ano pa yung mga sininghot nyo dyan, hindi natin alam. Habang nalulunod yung mga Pilipino, yan yung punto dito, ma'am eh. events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. So kung yung swimming, di naman pala nakasagabal eh. Ba't nagagalit ka sa swimming? So double standard na naman yan. Di ba? Pagka swimming, magagalit ka. Pagka nag-Snow White, magagalit ka. Pero pagka kayo, hindi pwede. Okay lang kasi hindi naman nakasagabal. O tatanungin kita, yung bang pag-Snow White ni Inday Sara, nakasagabal ba yun sa bayang Pilipinas? Ba't galit na galit ka dun? Eh kung mali yun, di dapat mali din yan. Tama? Talaga to si Claire Castro. Ikaw pinapahamak mo yung sarili mo. Salita ka kasi ng salita eh. Tanga-tanga mo naman. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay Tumugon na walang pag-antala, dami namatay. Nag-sorry nga yung boss mo eh. Sabi nga, we are sorry. Hindi namin napaghandaan yung baha, napaghandaan namin yung hangin. Kung di ka ba naman tanga, ang dami yung flood control project na ghost. Tapos hindi mo paghahandaan yung baha, ang pinaghandaan mo hangin. Meron ba kayong hangin control project? Wala naman. Di ba itong flood control projects ninyo, alam nyong palpak eh, substandard, ghost. So dapat ang pinaghahandaan yung baha kasi sigurado babaha dahil puro palpak yung proyekto. Sinabi na nga ng DPWH eh. Si Bryce sabi niya, so ibig sabihin lahat ng mga trabaho nyo substandard? Opo, lahat substandard yan. Wala kaming proyekto na hindi substandard. May paparating na bagyo. Alam mo lahat ng proyekto substandard. Hindi ka maghahanda. Kaya nga nagsusorry si Bongbong dahil tanga siya eh. Nagsusorry na nga si Bongbong eh. Bakit ikaw hindi ka magsorry, Claire? Di ba kaya, sana sinabi mo dyan? Kaya nga po nag-a-apologize si Bongbong Marcos eh. Kasi hindi talaga napaghandaan ng pamahalaan itong darating na bagyo. Anong sinasabi mong ginawa nila yung trabaho nila? Kung ginawa nila yung trabaho nila, wala namatay dyan. Kung ginawa nila yung trabaho nila, hindi sana nag-a-apologize si Bongbong. Putangin na ka talaga, Claire Castro. O sa totoo lang, puta sagad ang katangahan mo. na para iangat ang kapwa nating Pilipino. Gago, hindi nyo nga naangat eh. Yung mga gamit nga ng kapwa namin Pilipino, hindi naiangat, nalubog lahat sa baha eh. Paano nyo naiangat ang kapwa Pilipino? Tumigil ka. Wala kayong inangat, nilubog nyo sa baha eh. Anong iangat ang kapwa Pilipino? Hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang. Katulad ni Bongbong. So gusto mo i-criticize sila pag kini-criticize kayo, ayaw nyo. Ba't mas marunong ka pa so sinong gusto i-criticize? Eh, ang ka-criticize naman yung amo mo.
Kawawa ang puta ina to si. Nagmamakaawa na si Claire, wag nyo na daw. Banatan si Bongbong. Walang dahilan. O, di ba? Palakpakan. Ganyan kabobo yan. O, sana nag-enjoy kayo dito sa ating palatuntunan.